yan. Samantala sa puntong ito, balikan na po natin si Police Major Hazel Asilo, ang tagapagsalita po ng NCRPO. Nasa linya po ng ating telepono. Magandang umaga po sa inyo. Yes, sir. And ma'am, magandang umaga po at sa ating mga taga-subaybay, magandang umaga po. Okay, good morning ma'am. Ano po ba yung mga pangunahing bilin ni PNP Chief General Nicolas Torre III para sa araw ng SONA? Bilin-bilinan po ng Naku, nawala. ay tiyakin po na ang SONA 2025 ay magiging payapa, ligtas at maayos po para sa lahat. Ipinag-uutos niya rin po sa buong hanay ng PNP na pairali ng swift and responsive police service habang pinapangalagaan ng disiplina, respeto sa karapatang pantao at mataas na moral ng bawat pulis. Sa kanyang pamumuno po, nilalayan po nating maipakita sa publiko na ang kapulisan ay tunay na kaagapay sa bagong Pilipinas. Alright, ma'am, with that, ano po yung mga security measures na atin na pong inilatag para po maatin nga po itong mapayapang pagsasagawa po ng SONA ng ating pong Pangulo? Kami po dito sa NCRPO ay fully prepared. Meron po tayong 16,081 na personnel mula sa NCRPO at meron po tayong kabuang 22,987 mula din po sa balikabuuan na po yan, kasama na po yung support units at iba pa pong partner agencies. Mayroon po tayong mga naka-layered na security setup mula po sa perimeter control, CDM, K9, traffic management, anti-criminality. Maaga rin po kami nagsagawa ng mga SIMEX or simulation exercises at coordination meetings upang masiguro po na mabilis ang pagtugon kung kinakailangan po. Well ma'am, taon-taon naman po ay may mga demonstration sa harap mismo ng batas ng pambansa. Paano po imo-monitor at imo-manage ng PNP ang mga kilos protesta na isasagawa ngayong araw kasabay ng SONA? Ang mga kilos protesta po ngayong araw ay binigyan ng permits ng local government at may mga designated protest areas po sila na kailangang sundin. Nakipag-ugnayan na po tayo sa mga organizer para po tiyakin ang mapayapang pagdaraos ng kanilang mga activities. May mga CDN teams na rin po tayong nakaantabay para masiguro po ang kaligtasan ng lahat. Hindi po natin papayagan ng anumang illegal o agresibong kilos na maaaring magdulot ng kaguluhan. Bali po ang ating po mga protesters, ito pong ating mga sinasabi po nating anti-administration is pinayagan lamang po sila na makapagdaos ng kanilang programa dito po sa may St. Peter Church po. Hanggang dun lamang po ang maaari nilang gawing mga activities. Meron din po ba magsasagawa na? So may meron din po ba mga pro-rallies, ma'am? Ano po yun? May mga pro-rallies din po ba? Yes po, ayon po sa aming huling coordination, wala pong magrarally para sa mga pro-administration, wala po silang gaganaping mga activities po. Oo, kasi maiiwasan na dyan yung yung kumbaga pagsasalubong ng dalawang grupo na yon. Alright, ma'am, kamusta naman po yung ating pakikipag-ugnayan sa ibang agencies like for instance sa MMDA kasi asahan din po yung mabigat po ang daloy ng trapiko mamaya sa may Commonwealth Avenue. Opo, maayos naman po nakalatag ang ating traffic plan. Meron pong rerouting schemes at checkpoint assignments na ipinagtupad ng MMDA. Ganon din po ang HPG at ang ating QCPD traffic. May mga traffic marshals po tayo sa mga intersection at choke points at may quick response teams din po tayo na nakabantay sakaling kailanganin po ang agarang aksyon. Layunin po natin na maging maayos ang daloy ng trapiko habang sinisiguro po natin na yung movement ng ating mga VIP at ang kaligtasan ng publiko ay ating isinasaalang-alang. Para po sa iba pang impormasyon regarding po sa rerouting ng traffic is maaari po nating tingnan po yung FB page at yung website po ng MMDA para po do sa ating mga motorista para po hindi po sila maabala at makita po nila yung mga pwede po nilang daanan upang makaiwas sila sa mabigat na daloy ng traffic. Alright, ma'am, kanina pong umaga sa pagising natin, napakalakas po ng gumising sa atin na ulan. Meron po bang contingency plan kung sakaling umulan na malakas o magkaroon ng gulo mamaya sa mismong oras ng SONA? Yes po, meron naman po nakahandang contingency plan para po sa anumang senaryo kahit po yan ay sa pag-ulan o sa malakas na ulan. Kung magkaroon po ng sinasabi po natin na heavy rain shower, meron po tayong mga alternate na staging areas at rain-ready gear ang ating po mga tropa. Sa katunayan po kahapon, nakapag-distribute na po ang NCRPO na mga poncho or yung mga issued na mga raincoats ng ating tropa para po siguraduhin naman po na
sila po ay nakahanda kung sakali man po na lumakas ang ulan. Meron din po tayong mobile command post at medical teams na nakaantabay at para sa kung ano man pong banta ng kaguluhan, naka-alerto din po ang ating QRT, ang ating SWAT at tactical response teams upang maagapan kaagad ang anuman pong insidente. Siguro mambalikan ko lang yung sa pagsasagawa ng demonstrasyon. Mga ilang grupo po itong inaasahan po natin na probably will hold rallies, ma'am? Nasa more or less 7 po itong mga grupo na binigyan po ng permit at sila naman po ay nabigyan po ng abiso at alam po naman nila kung ano yung mga kondisyon na kung bakit sila binigyan ng permit to rally. So aside from dun sa mga designated areas lamang po sila, no, nabanggit naman ni Ma'am kanina, ano pa po yung mga ilang paalala po natin doon sa mga magsasagawa po ng ganito, Ma'am? Sa atin po mga kababayan na makikilahok sa mga kilos protesta, kami po ay nakikiusap na sundin po natin yung mga itinakdang lugar, oras at alituntunin na nakalagay doon sa ating rally permits. Makipagtulungan po tayo sa ating mga marshals at sa mga otoridad upang maiwasan po natin ang anumang hindi pagkakaunawaan. Okay, muli maraming salamat po. Nakasama natin ang tagapagsalita ng NCRPO na si Police Major Hazel Asilo. Maraming salamat po, ma'am. Maraming salamat po.